ano naman ang nagagawa ngayon? Takbo tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay. Nako, pambihira. 90 billion. Saan napunta? Oh, wag kayong magagalit kay Cotsoli. Si Atty. Roque, 90 billion. Saan nyo dinala? Sa PhilHealth to, PhilHealth, 90 billion. Kung kay PRRD merong 160,000 na bahay na natulungan, eto 90 billion sa PhilHealth nawawala. At ipakukulong kayo ni Roque. Naku, yari kayo. Galit na si Roque. Atty. Roque. Mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth dito, kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo, mali ako. At Oh, ayan, sabihin nyo, mali ka, Atty. Roque. Ayan ang hamon ni Atty. Roque. Magdidemanda siya. Nako, yari. Ay, Atty. Roque, saan napunta yung 190 billion? sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo Yun, napunta raw sa Nobel causes. Ay, tingnan natin. Ano yung Nobel causes na yan? walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness. Bilang panguna Iba talaga ang SMNI, oh. Sila lang nagbabalita ng ganito. Salute sa inyo, SMNI. Oh. Wala na eh. Balita ba sa ibang mainstream media yan? Hindi, SMNI lang. Oh, 90 billion. Huwag kayo kay Cotsoli magalit. Nire-report lang natin yung report ni Atty. Roque. Tawagan nyo raw siya, PhilHealth. Madidemanda kayo. ang author ng Universal Healthcare, talagang noon at noon pa, pupuntiryahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sangayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng PhilHealth, lahat po yan dapat i-google para sa benepisyo ng mga miyembro. Yon. Benepisyo, pera ng PhilHealth para saan? Benepisyo ng members. Ulitin ko. Para ba yan sa PI? Para ba yan sa Nobel Cause? Para saan ba yan? Para sa mga benepisyo ng members. Doon lang ha. At kung meron pang butal, gagamitin para palakihin pa ang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Dahil ang ating adhikain po at ninanais ng ating sinulong po ang Universal Healthcare, wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi ka na hospital. At dahil nga po sa ating Universal Healthcare, ngayon pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sang-ayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion. Nako, saan napunta yung pera? 90 billion, saan napunta? Dami na namang magagalit sa atin nito. Pambira yan, no? Babanatan na naman ang DDS niyan. Sinilip mo kasi, Atty. Roque. Ba't sinisilip mo yung 90 billion? Saan ba napunta yan? Kasi ang laki na ng pondo, 90 billion. Kaya saan na? Yari na naman tayo niyan. Kawawa na naman ng DDS, oh. Galing po sa pondo ng PhilHealth para po, quote-unquote, for more noble causes. Yun, Nobel causes. Ano yan, Nobel causes na yan? Yan po ang nakakatakot dyan. Generic na naman. Eto na naman sila. May gastusin. Kaya di ba, naaalala nyo dati ano sinisigaw ni PRRD? Audit, audit, audit. Hindi certification. Kasi ang nangyayari sa mga gastusin, hindi naman na-audit. Magkaiba po yung audit at saka certification. Yung certification, parang in layman's term, generic. Sasabihin mo lang ginastos dyan. Tapos na. Ang audit po isa-isa. Ito, pinangkain,
pinangsakay ng eroplano, pinang-hotel, nilagay sa bulsa, yun ang audit. O eto, nawala yung 90 billion, napunta sa Nobel causes. Ano yung Nobel causes? Yun po ang punto ni Atty. Roque. Nako, mahal ng Nobel causes. Ano ba yan? Kotse ba yan? Private jet? Bahay ba yan? Ano ba yan? Ba't napakamahal ng Nobel causes na yan? Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa Universal Healthcare Law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pangnasyonal. Dapat po yan ibuhos sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan. Nang sa ganon, Baka naman Atty. Roque nabuhos na sa bulsa. Ay, nagtatanong lang tayo, Atty. Roque, baka may alam ka. Pakibulong mo naman, ano lang natin. Ibubuhos sa miyembro. Kasama ba yung members dyan sa Nobel causes? Kasama ba yung eroplano dyan? Kasama ba yung hotel nila? Kasama ba yung concert? Ano pa bang kasama dyan sa Nobel causes na yan? magkaroon na ng Kasama ba ang PI dyan? mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa pirma? Nako, yun na yun. Yung sabi PI, Political Initiative. Bumibili ng pirma. Lumabas yan. Huwag nyo sabihin hindi totoo yan. Mismong pinsan ninyo nagsabi, tambaloslos. Kapatid mo mismo, President Marcos, nagsabi, bumili kayo ng pirma. Kamag-anak nyo yan, ha? Yan ba ay para sa mga proyektong infrastruktura na pinakikinabangan ng mga politiko? Malinaw po ang batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po, sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. Grabe, no? Tumaas ang premium tapos yung beneficiaries, yung mga benepisyo, inipit. Ulitin ko, tumaas ang ambag, pero yung pakinabang inipit, tapos napunta sa Nobel causes. Pasensya na po Medyo may ano pa rin tayo may konti-konting tayong sakit pa. So tingnan ninyo. Nabubuo na po yung kwento. Posible kaya iniipit para merong puntahan. At yan na nga, napunta sa Nobel causes. Ang tanong, ano ba yung Nobel causes? Kaninong bulsa yan? At huwag niyong pong sisihin ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, yan po ay napasa loob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at Malacanang. How dare you? Nako, galit na. Mayari-ari. Galit na si Atty. Roque. Yayariin ka na naman ng mga trolls nila. Sigurado yan, Atty. Roque, yari ka. 90 billion yung tinabig mo? Nakaw! 90 billion yan. Nako, hindi biro tinatabig ang 90 billion, Atty. Roque. Pag yan ang pinakailaman mo, malaking pera yan. Maraming pambayad. Nako! Atty. Roque, batamaan ka ng mga trolls nila. Yung kanilang troll army. Sabi dito, mataas ang kaltas, Coach Oli, lalo na sa mga OFW at seafarers. Dati 3K kaltas kada buwan, ngayon 4 to 5,000 na. Grabe! Kung 3,000 dati, ngayon 4 to 5,000, ilang percent ang tinaas nun? Nasa mga 30 to 40%. Grabe. Sabi dito, nakakawalang gana na magbayad ng PhilHealth ngayon dahil dyan sa issue na yan. Tapos every year, dagdag ng 100 pesos. Tapos saan mapupunta sa Nobel causes? Tapos wala kayong makakuhang benepisyo? Naku, yari. Banatan mo, Atty. Roque. Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit nyo pa pinayagang tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibinigay nyo sana yan sa mga
tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais nyong pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Pero ito, questionable talaga to, ha. Tumaas ang pondo. Ang normal, dapat na gawin dito, bawasan yung contribution or tumaas ang benepisyo. Pero hindi eh. Ang laki ng pondo, lumaki ang pondo, tinaasan pa ang contribution, tapos hindi pa napapakinabangan ng taong bayan. Kaya medyo talagang ito'y dapat ipaliwanag. Ito'y dapat isa to sa mga isisigaw natin. Saan napunta ito? Naku, meron na naman. Meron na namang balitang kaaasaran ng mga tanso. Mahiya kayo dahil yung pong salaping yan po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan, hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. Wag naman. Hindi, doon ako yung disagree. Ayoko naman mamatay, wag naman. Pero may punto kasi si Atty. Roque. Yung tipong nakawan mo, yung mayayaman, yan po ay illegal at masama. Pero yung nakawan mo, yung mahihirap, sino bang makikinabang sa PhilHealth na ito? Yung mga mahihirap. Yung nanakawan mo, yung mahihirap, wala ba kayong konsensya? Yung ikaw ay maganda ang buhay. Yung ikaw ay marangya ang buhay. Yung tipong sa dami mong pera, up to the third generation, kahit hindi magsitrabaho, wag lang magsugal at mag-addict, mabubuhay. Tapos nanakawan mo pa, nanakawan nyo pa yung mga mahihirap. May asa ng mga konsensya nyo. But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa PhilHealth, tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po hinuli namin itong segment na ito. Ito po totoo to. Alam ko ito sinasabi ni Atty. Roque. Meron po kasing team ng SMNI talagang tatawag para kunin yung panig ng kabila. Kaya sabi niya, hinuli niya yung segment na yan, baka sakaling sumagot kayo. Para patas. Di ba? Hindi yung nagbabalita lang. Hindi, sagutin ninyo. Bibigyan namin kayo ng pagkakataong magsalita. Kumukontak po talaga. Normal pong ginagawa ng SMNI ang kinukuha yung kabilang panig. Wala eh. Anong gagawin? So, dapat buhayin natin yung balita. Yun lang naman yun eh. Huwag po kayong magagalit sa mga DDS. Pero kailangan nating buhayin yung balita. Hindi naman po 90,000 lang yan. Hindi naman po 90 million. 90 billion yung nawawala. Sa bulsa yan na dapat pakikinabangan ng mahihirap. Hindi po joke ang 90 billion. Pagtulungan po ito ng mga DDS na buhayin itong balita na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause kung hindi doon sa maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan? Hindi ba ho wala nang mas noble na cause pa kung hindi yung karapatan mabuhay? Dahil napakadami pong namamatay dahil hindi lang nila kayang magpagamot? Wala na pong more noble cause dyan kung tayo po ay sisiguraduhin na maprotektahan ang karapatang mabuhay, lalong-lalo na ng mga mahihirap na mga Pilipino. Kaya mas may silbi pa itong malasakit program ni Senator Bongo eh. Pagka ganito naman, mawawala din yung pera na dapat pagpapagamot ng taong bayan. Pagka makakontak yung Senator Bongo, malasakit center na eh. Sayang din si Senator Bongo eh. Dapat ang presidente noon na si Sara tapos BP si Bongo eh. But anyway, malay natin habang tumatagal, magkakaroon ng linaw ang mga rigudon sa politika. At lalo pang lalawig itong proyekto na maraming natulungan, itong Malasakit Center
ni Senator Bongo. Pasensya na po kayo. Wala pa ako sa gobyerno. Talaga po, binabantayan ko na yung PhilHealth na yan. Lalo na nung naisulong natin ang universal healthcare. Hindi pa ba sapat na mga patay ay nakakakuha ng dialysis benefit? Hindi pa ba sapat na yung hindi kinakailangan ng katarata ay binibigyan ng katarata operation para lamang makasingil? Hindi pa ba sapat yung anomalya na namibigay kayo ng grocery para lang magka-confine sa ospital lang kayo ay makakolekta sa PhilHealth? Ngayon, kayo mismong namumuno sa PhilHealth ang naglustay ng salapi ng PhilHealth para sa mga most noble causes na pinagbabawal naman sa batas. Yan ang problema sa administrasyon nito. Akala nyo, you are above the law. Pag hindi nyo po binawi ang resolusyon na yan, didemanda ko kayong lahat. Dahil yan po ay balakid sa pagiging tagumpay ng ating kaisa-isang pinaka-importanting batas na isinulong. Yang universal healthcare po, kung ako'y bukas, tatawagin na ng Panginoon at tanungin ni San Pedro anong nagawa ko dito sa planetang ito nung ako'y nabubuhay, universal healthcare. Dahil yan po ay nasa Biblia rin. Dito Bongo talagang ang nakatulong sa mahihirap kasi sa Malasakit Center niya, sobrang nakatulong sa amin sa Aklan Province. Ganyan po ang mga DDS. Ang daming natutulungan. Hindi black propaganda, hindi pagnanakaw, paglipat ng pondo kung saan-saan. At kita nyo naman, leadership by example. Bumaba eh. Alam nyo huwag tayong maglokohan. Alam nyong totoo ito. Kung pipilitin ni PRRD na siya ay manatili sa pwesto, alam kong alam nyo kaya niya. And yet, hindi niya ginawa. Kusa siyang bumaba sa pwesto dahil sinusunod niya ang batas. Pero kung kaya't kaya, si PRRD lang ang bumaba ng mataas pa ang trust rating. Siya lang ang bumaba bilang presidente na mahal pa ng taong bayan. Sa katunayan, marami pang gusto siyang tumakbo ulit. Ang dami pang sumisigaw na tumakbo ulit si PRRD. Hindi na nga lang pwede siya maging presidente ulit. By election by election. Pwede kasi, kunwari, mag-BP siya kay BP Sara. O, tapos mag-resign si BP Sara, pwede siya sumunod. May mga ganung paraan. Pero by election, hindi na po siya pwedeng tumakbo as president. Pero kita nyo, bumaba siya ng kusa. Yan po ay pagpapakita ng leadership will, leadership by example, na hindi siya ganid sa kapangyarihan. Sana lang matuto kayo, gayahin ninyo. Huwag kayong ganid sa kapangyarihan. Na bigyan ng tulong ang mga mahihirap. How dare you? Ganun sabi dito. Ganun na rin rito sa Sultan Kurat. Sultan Kedurat siguro sinasabi niya. Madami. Si Senator Bongo lang ang senator na may malasakit sa banta sa mga Pilipino, sa mga sa mga nangangailangan. Coach Oli, tatay ko may sakit sa prostate. Gamot niya galing kay BP Sara. Yan ang sabi ko. Yan ang matindi. Isipin po ninyo. Tulong. Ebidensya. Ayan naglalabasan yung mga natutulungan ng mga Duterte. Misappropriate. Napakalaking halaga. 90 billion pesos for more noble causes. Ano yan? Sa mga aktibidades ng First Lady? Ano yan? Pang-ayuda na naman? Para kay Speaker? Hindi na ba kayo nangilabot? Ang dami-daming namamatay dahil sa kahirapan? Tapos yung pondo na dapat ibinigay sa benepisya, ibibigay nyo pa sa mga ibang mga quote-unquote noble causes? At bakit hindi nyo inanunsyo yan? Bakit tinago nyo yan sa publiko? Yun, isa pa yan. Dapat announce yan. Dapat announce yan. Kung talagang malinis ang konsensya nila dyan sa paglipat, dapat nga yan pinagmamalaki nyo, di ba? May natulungan kami sa noble causes. Isama nyo sa SONA yan. Pwede rin.
kayo ay merong marangal na dahilan sa misappropriation ng 90 billion, bakit nyo itinago at hindi isinapubliko? Mabuti na lang, marami pang nagmamahal sa bayan at nagsiwalat nitong balitang ito sa akin dahil alam nila hindi tayo papayag. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Yari kayo, galit na si Atty. Roque, ha? Maraming salamat at tulong-tulong po tayo mga DDS na buhayin natin tong balita na to. Huwag natin hayaan mamatay until such time na yung 90 billion ay maipaliwanag ng maayos. Dapat talaga yan ay hindi pwedeng pabayaan. May nagsabi rito, ako naoperahan sa tulong ng Malasakit Center noong November 2, 2022. Ayan, maraming salamat, ha, Senator Bongo. Naglalabasan yung dami ng inyong natulungan. Ganyan po ang ebidensya. The next performance will start momentarily.